Tinuntun naman ng News 5 ang address kung saan nakatira ang hinihinalang pinagnakawan ni Mayor Alice Go ng pagkakakilanlan. Pero bukod sa may mali sa address, wala rin nakatirang Alice Go doon. Yan ang pampagising ba ng balita ni Gio Robles. Calanchao Street, Project 8 sa Quezon City ang nakalagay sa database ng National Bureau of Investigation na address ng isa pang Alice Leal Go. Agad itong pinuntahan ng News 5. Pero pagdating namin sa Project 8, wala palang Calanchao Street sa lugar. Matapos ang ilang oras na pag-iikot, nakita namin ang Calanchao Street sa Project 4. Pero ayon sa barangay Masagana na may sakop sa address, wala po talaga tayong nakatala sa ating database na nakatira pong Alice Leal Go sa 138 Calanchao. Sa liit po ng barangay namin, we are very familiar sa ating mga residente. Ipinakita pa ng barangay ang database kung saan nakalista ang pangalan at address ng bawat residente nito. Ilang sandali pa, lumabas ang 138 Calanchao Street na siya ring eksaktong address na nakalagay sa NBI document na ipinakita ni Senator Risa Ontiveros sa pagdinig ng Senado kanina. Yun nga lang, ibang residente ang nakatira sa address at walang Alice Leal Go. Humarap sa News 5 ang may-ari ng bahay at itinanggi na may Alice Leal Go na nakatira doon. Pero basta dito po ma'am, walang Alice Leal Go sa 138 sa bahay na po na ito. Wala. Ayon sa lalaki at asawa nito na tumangging humarap sa kamera, nakakabahala na nagagamit ang kanilang address. Giit pa nila, matagal na silang nakatira sa lugar. Nakakagulat kasi, di ba? Bigla kang pupuntahan ng NBI. Yeah. Tapos, hindi naman pala ito yung real address na hinahanap niya. Base naman sa NBI clearance na lumutang sa Senado, November 3, 2005, na-issue ang NBI clearance para sa isa pang Alice Leal Go. Habang nito namang March 10, 2021, huling na-issuehan ng NBI clearance ang suspendidong alkalde. Wala pang pahayag ang kampo ni suspended Bamban Mayor Alice Go kaugnay ng bagong issue sa kanyang tunay na pagkatao. Sa mga nakaraang pagdinig ng Senado, sinabi ni Go na wala siyang gaanong matandaan tungkol sa kanyang pagkabata. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5.